Hindi na kami nailog, taklawas. Nangungurog-kurog. Taklawas ginugutom. Sangit nga sing akdana. Nagkitinuan na ang lak, titinuok na la ako. Dito po sa pabahay na ito ng Malta ng gobyerno ay nakilala natin yung pamilya nila Tatay Lisiges. So alamin natin ngayon sa video na ito kung ano yung sitwasyon nila at bakit po ito idinulog po sa atin ng ating kaibigan na si Sir Ike Gula. So tara mga idol, alamin natin yung buhay nila Tatay Lisiges. Ako po si Clifford Gadi at ito ang ating kwento. Dito po sa pabahay na ito ng gobyerno ay nakilala ko yung pamilya ni Tatay Berhelio. Si Tatay Berhelio ay naabutan kong naghahanda ng kanilang tanghalian. Alas 11 nang dumating kami sa kanila at ang sabi ni Tatay, mag-aagahan pa lang daw po sila. Agahan, diretso, tanghalian. Pagkatingin ko sa kanilang kaldero mga idol, ay ito yung ating nakita. Sabi ni Tatay na ito daw ay tirang kanin pa nila kagabi at pagkakasyahin pa nila ngayong tatlo ngayong araw na ito. Mamayang hapon o mamayang gabi ay di pa nila alam kung kanino sila kukuha ng pagkain. Nakita ko sa kanilang mesa yung asin na ito. Nagtataka ako kung bakit nasa harapan ng plato ni Tatay at nakabukas yung asin na ito. Nagulat na lang ako nang bilang dinampot ni Tatay yung asin. Itong asin pala, ito yung kanilang uulamin ni Nanay sa kanilang tanghalian ngayon. So ayun mga idol, sabay-sabay po natin kilalanin yung buhay nila Tatay Berhelio Lligues at ni Lola Maria Lligues. Pero bago po, Lisiges. Yun mga idol, Lisiges po. At dito po sila nakatira sa pabahay po ng, ano yun tayo, pabahay ng ano? Malta. Malta po, ng gobyerno po. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung kanilang sitwasyon dito po sa kanilang tinitirahan na ito. Pero bago po tayo mag-umpisa mga idol, manalangin po muna tayo sa poon para sa sitwasyon natin ngayon. No? Ayan. Sige na. Lord, salamat yan ang kaorason. Iini kami, Lord. Haimo atubangan, nangangaro kami haimo, hindoy dance, kaluoy, nga ikaw, an amon tumong, hining sitwasyon. Salamat, Lord, din madamo, Lord, nga ikaw ang maaram magpamuhat hanga tanan nga mga buruhaton lahangada kami hin mag-upay ng mga sitwasyon. Salamat Lord din madamo yan ang kaorason nga ikaw ang magpamuhat han mga tao nga hahalihaamon nagtitimangno. Salit Lord, salamat sin madamo natapod kami haimo nga nasarig kay ikaw ang among buhi nga Dios. Kan ikaw ang among ginlalauman, hagatanan ng mga problema, sitwasyon na among makakinabuhi. Salamat Lord, hangaran lamang ni Jesus na among buhi na magtaralwas nga manluluwas. Amen. Amen. So, amod to mga idol hi Nanay Maria Lisiges. So, ang sitwasyon kasi ni mga idol, no, lumapit po sa atin si Sir Ike para po tignan daw po yung kalagayan nila sir po sa sitwasyon nila ngayon, no. Ano niyo kanay? Ini mo kabuhi ba? Among kabuhi ano? Ano yung pinagkukunan niyo ng pagkain niyo, pagkain ba? Ano, nangangari ako nagraraha. Nagraraha.
So, sitwasyon nila ngayon mga idol, si tatay, yung trabaho niya po yung nagkukuha po siya ng mga raha o yung panggatong na binibenta. Pero sa sitwasyon ni tatay ngayon, dahil nga po sabi ni Sir Ike, medyo mahina na daw po yung kanyang tuhod. So, nahihirapan sila ngayon kasi yun lang po yung pangunahing hanap buhay nila, yung pagraraha. Si nanay, ano mo, nay? Waray, dito lang sa bahay. Dito lang yung sa bahay. Kasi ang mata ko, hindi na masyado nakakakita. Malabo ang mata. Malabo ng mga idol. Tapos, yung anak nyo, wala kayo bang anak? Si lang? Si Jamaica. Jamaica lang? Mayroon kaming mga anak pero di man nagpapadara. Hindi Nasaan yung anak yun eh? Nandoon sa Maynila. Dalawa yun pero hindi mayroon na mga asawa. So yun, mayroon na mga pamilya. May dalawa pong anak si nanay nasa Maynila mga idol na mayroon na rin pong pamilya at syempre may mga kanya-kanya rin pong gastusin, no? Kaya siguro hindi na rin nakakapagpadala. Ayan, kila nanay. Matagal na pa Yung tanging kasama lang nila dito ay si Jamaica. Ayun. Nag-aaral ka, Jamaica? Ha? Tapos na high school? College, nag-graduate na ito niya. Waray trabaho kay waray mangging papalit niya kwarta hin mga requirement tay dadamo. Pero sa sa sitwasyon nila mga idol ngayon, no, yung inaasahan lang talaga nila si tatay. Tapos ngayon yung problema ni tatay, dahil nga po medyo mahina na daw po yung kanyang tuhod, madalas sumakit. Ayun, dahil nga po sa katanda. Ilang taon ka na, tay? 77. 77. Ikaw na, ilang taon ka na? 74. 74, mga 70s na po sila. Paano yan, tay? Kung halimbawa hindi ka nakakapagrahas, ano yung kinakain nyo? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Siyempre, nagbibigay. So, ibig sabihin, mga idol, kung hindi nakakapagrahas si tatay, umaasa na lang po sila sa mga bigay ng kapitbahay, mga kakilala, na kagaya rin ni Sir Ike na tumutulong po sa kanila. Ayun. So, nandito po kami ngayon sa harapan ninyo mga idol para humingi po ng kunting tulong, pinansyal, kahit man lang masuportahan po yung pagkain nila tatay. Kasi yun po yung pinakamahalaga sa kanila ngayon dahil po sa kanilang sitwasyon na hirap po si tatay na makapaghanap buhay dahil nga po ayun sa kanyang sitwasyon ng kanyang tuhod. Kaya nga rin po yun yung dinulog sa atin ni Sir Ike para mabisita natin Medisina nga dito yung lugar nila nanay. Ay, may maintenance ka rin, ay? Ay, biro. Mata. Ayun. So, may mga maintenance din si nanay about po sa kanyang mata kasi malabo na daw po mga idol yung kanyang mata. So, sa may mga mabuting puso po dyan, mga idol, kumakatok po kami sa inyo na sana po ay kami po ay mapagbigyan na kahit sa simpleng maintenance o pagkain nila nanay ay makapagbigay po tayo ng tulong sa kanila. Nay, pwede kayong manawagan sa mga nanonood sa atin na sana po tayo ay mabigyan ng tulong. Kahit kunting lang. Tapos manawagan na rin po tayo sa anak nyo na nasa Maynila. Mapapanood niya po kung mapapanood niya man itong video na ito, sana po ay kayo mapagbigyan. Sige, Nay. Kausapin mo sila dito. Itamon sitwasyon, magkuri, kay asawa, di rin na nakakailog pagraha, o kamaturan la itong di rin na nakakabuhat, kay madalunot man ikuan tayod, kay danay nga na itong napapakulog, na dadatong ganit iya kinahoy, sanglit, amo itong akit iya ginpaukoy na pagraha, kay di na nakakakuan buhat. Amo itong ninahiya balay permanente. Takay, hiya ko, di naman ako nakakaglakad-lakad, kay kung nakakaglakad-lakad ako, pwede pa ako baga magbiro-baligyaay mga talugod-ti. Pero kay takmata, masirum. Amo ito may mga facial nakaberi takmata. Diri ako nakakakita kung ano itong mga kuan sinisiring na magtunahak karsada.
Sanglit kay may kuman kuan medisina nga mintinan, waray nakpakakapalit kay waray naman kwarta. Itak mga anak kaadto kada Manila duduha. Pero may ada naman pamilya, ni Jeffrey, ni Joy. May ada nila pamilya, anak uunom. Ni Jeffrey, duduha anak, ni Joy uunom. Diri tira nakakagpadara ang maihan nga panahon. Waray makakagpadara. Kay di na kami nailog, taklawas. Nangungurog-kurog. Taklawas ginugutom. Sangit nga sing akda na nagtitinuan na ang lak, titinuok na la ako. Tak mga anak kay di man nagkukuan, papadara. Kagano ka mo les, yung paradanay, kailan ka las pinadalhan ng anak mo? Kailan las nagpadala sa'yo? Maihan na. Naiyan na. So napakatagal na panahon na hindi ka naalala na. Yun sa mga anak ni nanay, narinig nyo yun naman yung sitwasyon nila ngayon, no, na sana po maabutan nyo po sila ng kunting tulong at mabisita or kahit matawagan man lang sila sa sitwasyon nila ngayon mga idol. Ayan. So yun po yung kahilingan ni nanay na sana po kahit lamang po sa pang araw-araw po nilang maintenance o pagkain maabutan po sila ng tulong mga idol. Ayan po. Yun mga idol, no, yung po yung kahilingan ni nanay, no. Narinig po natin yung kahilingan ni nanay na sana po ay pakinggan ng ating may mga mabuting puso. Ngayon naman, kausapin naman natin mga idol si tatay. Ano yung sitwasyon niya, bakit hindi na po siya nakapaghanap buhay para po pang suporta sana sa kanila. So, tay, ano yung nangyari? Bakit hirap ka ng makapagraha? May adat niya stainless ko. May Nautulit stainless? iya tiil. Utulit tiil itong binutangan stainless. Ayun mga idol, so dati pala si tatay daw may problema yung paa, pina-stainless. Tapos ngayon, yun po yung nagiging dahilan kung bakit hirap po siya sa kanyang paglalakad. Nakakatukdo ka pa tay? Oo, kasi English mo yun. Ito may tutulan. Nakatuklo pa ako. Natugdo pa. Ito man nga di. Amo itong lina itong Stainless itong tito pwede di nga di. magdarahit kahoy. Ini utol inantulan. Sige tayo, kinatay na. So tay, tatagan tayo kawin chance nga makaistorya na mo mga anak dit nga ato Manila, tapos mga tao nga nagkikitaya na. Sa mga nanonood po sa ating mga idol, no, pakinggan po natin yung kahilingan ni tatay, ano po yung kanyang gustong ipahatid po sa inyo mga idol. Ako, Berhelio Resigis. Nag-upay din niya barangay San Antonio, Basay Samar. Nga nananawagan ako hatun may mga bulawanon niya kasing-kasing. Nangangarugad ako, bisan talagod tinangabulig. Natot akong kamangkunan. Nato naman ibang tao nga may adak kaya. Sugar may tun akong duduhang anak nga at sa Manila. Kung may himo, kunagad kami. Hinumdumi ngayon kag anak. Pagparagigan kami ni iyo. Bis naman lagot ay kami din ngayon kag anak nagkukuri ko. Wala ka ako ginlalauman kay dinak na ilog. Dinak nakakakaya pag pangahoy, may baraligya, ay nila kabalahi. Amo ito na akong ginaaro ay iyo mga anak, kamangkunan nga sa Manila. Nga mga oras, naghihingyap ako nga kamo, mga baton. Ito na akong pagtawag ay iyo. Nananawat unta. Magmaupay ito niyo sitwasyon, yung mga panlawas, para iyo sakit niya maabot. Laksila di akong kamo. Ayan, Jeffrey at Joaquim, kung napanood nyo po yung panawagan sa inyo nila nanay at tatay,
humingi po sila sa inyo ng konting suporta dahil nga po hirap na yung tatay mo sa kanyang sitwasyon ngayon dahil po sa karamdaman niya sa kanyang paa. Ayan po. Hindi na po siya makapagraha. Tapos si nanay, kita naman natin na yung karamdaman ni nanay na malabo po yung kanyang mata. Kanina nga po nung ini-interview natin siya, sabi ko harap po sa camera, nakaharap po sa akin mga idol, si nanay. Kaya humihingi po kami sa inyo, sa mga anak niya, sa mga katropa natin, mga idol na may gininto ang puso na sana kahit man lang po sa pang araw-araw po nilang pagkain, matulungan natin sila nanay. Yung para po kay Jeffrey at kay Joaquim, so napanood nyo naman po yung munting kahilingan ng nanay at tatay na sana po sila po ay mapagbigyan. So ngayon mga idol, kausapin naman natin yung nag-iisang anak nila tatay na naandito po, si Jamaica, kung ano po yung kanyang pangangailangan para maging makatulong po kina nanay at tatay. Jamaica, kumusta ka? Waray ka trabaho? Okay pa. Okay pa. Nagkanhalak niya na. Nainis na. Graduate po siya mga idol, no? Anong course mo na, Anong course na natapos mo? Kulinary. Ha? Kulinary. Culinary. Ano? Ang luto. Mm. Mga idol po, humihingi po kami sa inyo ng tulong na sana po matulungan niyo po si Jamaica. 4 years course graduate po siya mga idol, culinary. 4 years ito, di ba? Ayun, so graduate po siya ng 4 years course. Sana po mayroon pong may mabuting puso po na tumanggap po sa mga katulad po ni Ate Jamaica sa kanyang sitwasyon ngayon mga idol para makatulong po kina nanay at tatay sa kanilang pang-araw-araw. Malaking tulong po yung mga idol sa may mga mabuting puso dyan na makapagbigay po ng trabaho kay Ate Jamaica. So ayun mga idol, si Ma'am Jamaica pala pinag-aral po ng isang maestra po o teacher dito po na taga rito rin po sa Barangay San Antonio. Teacher po sa Simeon Ocdol National High School. Maraming salamat po kay Ma'am Soliot. Siya po yung gumabayat nagpaaral po kay Jamaica hanggang nakatapos siya ngayon. So ngayon po ay si Jamaica po ay kasalukuyan po wala po siya ngayong trabaho at naghahanap po siya ng mga pang-requirements. At alam mo naman natin na pag ganito po yung estado ng buhay ay nagkakaroon po ng, alam nyo na yun, yung gusto kong ibig sabihin mga idol. So lumalapit po ako sa inyo sa lahat na sana po matulungan nyo pong mahanapan po natin ng trabaho si Jamaica para mas makatulong po kina nanay at tatay. Yun po yung pinakamalaking tulong na may bibigay po natin sa kanila. Sa mga kaibigan po natin dyan, katropa, sa mga nanonood dito, dyan po, Tacloban, or dito po sa Basay, o Karatig Bayan na mag-aalok po ng trabaho, magbibigay ng trabaho po kay Jamaica, ay napakalaking tulong na po yung kinatatay sa kanilang pang-araw-araw na magiging gastusin. Ayan mga idol. Kasi yun po talaga yung problema nila ngayon, pagkain po, umaasa na lang po sila sa mga bigay po ng kapitbahay, kakilala. Kasi nga po, nakwento sa akin kanya ni tatay na minsan hindi sila nakakapag tanghalian, minsan walang almusal, diretso gabi na. Yung kape lang, asin, ulam, ang mahalaga lang sa kanila may kanin, yun mga idol. So, sana po kami po ay inyong pakinggan, tulungan sa sitwasyon nila ngayon mga idol. Ayun. So inuulit ko po, na sana po ay matulungan po natin si Jamaica, mga idol. Ito po yung pinaka maiging susi para mabigyan po ng kaginhawaan kahit sa pagkain mga idol si nanay at tatay. Ayan. Inulit ko kay Jeffrey po at saka kay Joy, mga anak nila tatay dyan. Kung napapanood nyo yung video na ito, sana po sila ay matulungan at mapagbigyan. So yun muli mga idol, at muli pong ako nananawagan sa mga nakakakilala kila tatay, sa mga anak niya na nasa Maynila po, na sana po ay matulungan po natin si nanay at tatay
sa kanilang pang-araw-araw dahil kita naman natin na napakahirap po ng sitwasyon nila ngayon. Hirap po sila sa maintenance po. Si nanay po ay may maintenance pong gamot mga idol pero hindi na po siya nakapag-maintenance. About po sa kanyang mata, hirap na po siya makakita. Si tatay naman po may problema po sa kanyang paano. Sumusumpong na po yung pananakit na kanyang paa dahil nga po sa nakwento niya sa atin kanina, naka-stainless po yung kanyang kabilang paa. At yung pangunahing panghanap buhay lang po nila ay yung pagraraha. Pagraraha po, yun po yung pagkukuha po ng mga panggatong mga idol dito po sa probinsya sa amin. Raha po yung tawag doon mga idol. Kaya yun po yung naging pangunahing hanap buhay nila. Ang problema sa ngayon mga idol, hindi na po makapaghanap buhay si tatay. Mga ilang buwan na pong hindi po siya nakapaghanap buhay at pinakaunang problema po nila ngayon yung pagkain po nila mga idol. Ayun. Kaya humihingi po ako sa inyo ng suporta mga idol, no, sa mga nakakapanood nito na sana po kahit sa munting pagkain, maliit na tulong na may pahatid natin sa kanila ay napakalaki na po yun para sa kanila mga idol. Yun, sana po ay tayo po ay mapagbigyan, may mga mabuting puso po dyan. Kumakatok po ako sa inyo mga idol na sana po kami ay pakinggan. Ayun. Sitwasyon naman po mga idol ni Ate Jamaica, humingi po ako sa inyo ng tulong na sana po siya ay mapagbigyan po, makahanap po ng trabaho, or sa may mga mabuting puso po dyan, na sana po si Ate Jamaica ay mapagbigyan po ng trabaho. Siya po ay 4 years course na graduate culinary. Ayan mga idol. Siya po ay nag-aral, nagsikap po, pinag-aral po siya ng isang teacher po dito po sa Simeon Ocdol, dito po sa San Antonio mga idol. Nagsikap po siya para makatapos. Ngayon po, nakapagtapos na po si Ate Jamaica. Ang problema po mga idol, alam naman natin, realidad sa buhay, kapag mayroon kang kapansanan o kakawalangan sa iyong sarili, hitsura, ay nagkakaroon po ng hindi pantay na description sa isa't isa yung mga idol. So, naiintindihan niyo po ako kung ano yung ibig kong sabihin. So, sana po sa may mga bambuting puso po dyan, natanggapin po natin at mapagbigyan po ng trabaho itong si Jamaica. Ayan. Sa mga magpapaabot po ng tulong, ay maaari nyo po akong i-comment sa video na ito. I-PM po ako ninyo. Ayan. So, meron po tayong GCash number na ilalagay po dyan. At pwede nyo rin po i-contact yung mga tao na ilalagay ko po dyan sa comment section para maipaabot po yung tulong natin kina nanay at tatay o pati na rin po kay Jamaica. Muli, hanggang dito lang muna yung video natin mga tropa. Sundan nyo po kung ano po yung maging updates natin at kung ano po yung mga tulong na may papaabot natin kila nanay at tatay. Ako po si Clifford Gadi at ito ang ating kwento. Pasensya na ako tayo kay okay po pa na malagang tay, para na kami na. Thank you. Salamat sa madamo. Salamat din madamo. Salamat sa madamo. Salamat din madamo.